Condescending of God, napaka-controversial sa lahat ng mga doctrine. At sino ba yung Diyos? Ilan ba yung Diyos? Tatlong persona ba ang Diyos? Meron bang dalawang persona ang Diyos? So dahil napakarami pong paniniwala tungkol sa pagka-Diyos ng Diyos, pagka-Diyos ni Cristo, mga kapatid. So, the condescending of God, sabihin ko nito yung pagbaba ng Diyos, mga kapatid. Bakit niya ginawa mga bagay na ito? Hallelujah. So, sabi po sa Philippians, meron po yung Bible na ito. Sa who being in the form of God, thought it a robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him in the form of a servant, and was made in the likeness of man. So, po ito, who being in the form of God. So, who being in the form of God. Ito po yung manahin po natin ng mga kapatid. So, para siyang sabi doon na bro, pasuyo nga ako sa Tagalog, Brad, kung ano ito. Philippians 2:6. Philippians 2:6. Sige bro. Pakibasa ka bro. Sabi na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya hinaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Amen. Tapos, sa 7, kundi bagkus hinubad niya ito at na gayon alipin na nakahitulad sa mga tao. so, ganito, kundi pagko sinabad niya ito, at naganong kalipin na nakitulad sa mga tao. Kasi siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya natin isang bagay na narapat parang na pagkapantay na sa Diyos. So, sabi dito, yung ano po natin is the condescending of God. Mali po, hindi ko pa po siya tapos mga kapatid na ito, na ilagay sa slides. At nawa po maging pagpapala po ito sa atin, mga kapatid, ating lahat. Dahil biyaya po ng Diyos ay gano'n na lang. Bakit sinabi niya na ito, who being in the form of God, ito, itong robbery, to be equal with God. So, anong ginawa ng ating Panginoon, ng ating Diyos, mga kapatid? So, ay po na, balikan po natin yung before the foundation of the world. So, po rito, there was Elohim. So, wala pa yung langit at lupa. Naroon na si Elohim. At, sabi po ng verse Timothy 6:16, sabi niya, who have only immortality, dwelling in the light, which no man can approach unto him. No man had seen or can see. So, wala nakita sa kanya. No man had seen or nor can see. Sabi doon, wala nakita kailanman sa kanya. So, yung qualities ko po is, ito po, meron po siya mga quality. Eternal, no beginning, no ending, invisible, hidden from the naked eye. So, omnipotent, all-powerful. So, meron po siyang supreme power. So, pagka siya ay gumawa, walang makakapigil po sa kanya. All-knowing, alam niyo po ang lahat ng mga bagay. Dito. Omniscient, omnipresent, it can be everywhere. Kaya,
kahit saan man po tayo, kung tumakas naman sa Panginoon, naroon pa rin siya. Naroon pa rin siya. So, infinite, unlimited. So, existing, not non-created. So, yun po yung mga qualities ng Panginoon, ng Diyos. But, bago papasimula, ay hindi natin siya matawag na Diyos kasi walang sumasamba sa Kanya. Pero naroon na yung lahat ng quality sa Kanya. Mga attributes na naroon na bilang creator, naroon na sa Kanya. Sabi niya, dito sa ano po, great siya, isang great eternal spirit, no beginning, no ending. Sabi po ng John 4:24, God is a spirit. So meron po siya mga attributes, mga kapatid. Sabi niya, attributes, character, need to manifest. So to make evident or shown by showing or displaying. So kailangan niya i-display yung mga attributes niya. Ano po yung una? Creator. God, Lord, Father, Savior, Healer, Priest, King, and Judge. As a creator, kailangan niyang mag-create ng mga bagay. So, as God, kailangan niyang siya isambahin ng mga tao. At ang mga isa na tayo doon na sumasamba sa ating Panginoon. So, kailangan niyang ipakita being a Father. Kailangan niyang ipakita po yan. So, as a Savior, nasa Kanya na po yung lahat ng attributes na yan. Wala pa yung pasimula, nasa Kanya na lahat ng yan. Siya ay nag-iisa. Self-existing. Sabi po doon. So, Healer, Priest, King, and Judge. So, paano niya gagawin siya? Paano gagawin niya? So, kailangan niyang magpa-simula. Mga kapatid. So, being eternal, he need to express all of His attributes. He need to begin with. So, kailangan niyang pasimulan yung kanyang mga nasa kaisipan. Kaya sa beginning, he need to exist in the beginning. So, hindi siya nag-exist, pero kailangan niya magpasimula doon sa pasimula, mga kapatid. Kailangan niya sa John 1:1. So, thought of God expressed. So, ito po yung meron siyang kaisipan, yung logos, yung word, hallelujah. At ito po yung naging, ano po siya mga kapatid, naging word. So kaya, sa Genesis 1, in the beginning, Elohim created the heaven and the earth. So, kung titignan nyo, dito sa Genesis 1, Elohim, which is yung plural form ng kanyang, nakita niyo po dito is plural form. Bakit ganun? Samantala sa John 4:24 is God is a spirit. So, singular lang siya mga kapatid. And they that worship Him must worship Him in the Spirit and in truth. So, ang Diyos ng Espiritu ay nag-iisa lang. So, bakit doon sa beginning, doon sa Genesis 1, tinawag siyang Elohim? Kasi kung tingnan niyo po, yung Elohim which is ang tinutukan mo yung kanyang attributes as Creator, God, Lord, God, Father, Savior, Healer, and Priest, and King, and Judge. Yung mga attributes niya, nasa kanya po yun, mga kapatid. Nakakita po ba natin? Hallelujah. At kung tanong po kayo, alin po natin siya. So, in this body shape was called, in the scholar teaching logos. So, yung word, which is yung logos, which is, sabi doon na, that went out of God, and the other word, a better word is what we call a theophany. So yung lumabas sa kanya is yung theophany na pinanalo
mismo ng it is a human body that's glorified actually with flesh and blood, like it will be its glorified states, but it's not a form of a human body that doesn't eat, neither it's drink, but it's a body. A body is waiting for us. Soon as we leave this one, now we enter into that body, and that the kind of body that was God. That God was. He said, let us make man in our image. So yung po mga kapatid, yun yung body ng Diyos, yung word, yung logos. So kaya makita po natin sa John 1:1, mamaya po anin po natin siya mga kapatid. So this great fountain of spirit which had no beginning and no end, this great spirit began to form in the creation, and the logos that went out from it was the Son of God. It was the only visible form that this spirit had. It was a theophany, which means a body. And the body was like a man. So yung Diyos, mga kapatid, yung kanyang kaisipan ay nagpasimula doon sa pasimula at dinikha niya ang lahat ng mga bagay. So, gumawa siya ng isang katawan niya sa pasimula at doon nagsimulang likhain niya ang lahat ng mga bagay, mga kapatid. So, sabi nyo na, it was the only visible form that this spirit had, mga kapatid. So then the theophany was made flesh in the person of Jesus Christ. Then, all the fullness of the Trinity dwelleth in Him, both Father, Son, the Holy Spirit, all in that. For we know in Him dwelleth the fullness of Godhead body. The entire Godhead was in Him. He was both Father, Son, and the Holy Ghost, but dwelt in a human form. The theophany of God, the great image of God that He made a man, made man in, and placed Him in the earth. He had a body. God was in the body. God's a body and looks like a man. Makita po natin yung pagka inanong po natin yung Moses, mga kapatid. So, by faith, all things created by God. So, makapusa po natin sa Hebrews 11 verse 3. So, through faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God, so the things which are seen were not made of things to appear. So, ang Diyos, mga kapatid, doon pa lang sa pasimula, doon pa lang sa walang pasimula, nagkamayroon na siya ng pananampalatay na likhain niya ang lahat ng mga bagay. Kaya wala tayong nakita na narito sa lupa na hindi niya pinanampalatayanan. Nanawala po tayo doon. Amen. Isa tayo doon sa delikado ng Diyos. By faith. Amen. So the things which are seen were not made of things which do appear. So, kung siya manampalataya, alam niya na mangyayari yung kanyang sinalita. Alam niya. Amen. So, yun po, yung John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, kung titingnan nyo po, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, parang, tingnan nyo, parang dalawa. Parang dalawa na ano to. In the beginning was the Word, and the Word was God. The Word was with God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him. Sino raw? Yung Word. And without Him was not anything made that was made. So, sino siya? He's a creator. Dapat nalagay po rito, mga kapatid, kung dalawa to, all these things were made by them. And without them was not anything that was made, that was made.
Kung titingnan niyo po siya, without them. Dapat without them, when you begin of the world, and the world was begun, and the world was God. Kasi nagpasimula nga po siya, galing sa eternal, nagpasimula siya doon sa beginning. Walang ibang nagpasimula, kundi yung galing doon sa eternal. Mga kapatid, tingnan po ha. So, nag-exist sa beginning, bakit? Kailangan niya pakita yung lahat ng kanyang attributes doon sa beginning. Kailangan niya pumasok sa panahon, sa oras, mga kapatid. Hallelujah. Nakita po ba natin? So, siya yung Diyos, siya yung salita. Hindi magkaiba. Hindi isa lang. Sabi, all things were made by Him. Sino yun? Yung Diyos na salita. Hallelujah. Na siyang salita. So, sabi sa Colossians 1 verse 15, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. So, firstborn. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by Him all things were created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they by thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by Him and for Him. In Him is before all things, and by Him all things consist. So, kita natin na siya lang yung nag-iisa na lumikha ng lahat ng mga bagay. Sino yun? Yung image of the invisible God. Para makita natin yung image of the invisible God, tingnan natin yung word. Kasi siya yung image ng invisible God. Hallelujah. Kaya nagpasimula ng lahat ng bagay. So, God created angels, so He become God, an object of worship. So, doon nagpasimula na siya ay worship, tawaging Diyos. Nung siya ay dikain niya, hallelujah, ang mga anghel. Sa Nehemiah 9 verse 6, Thou heaven, thou art Lord alone. Thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their hosts. Ano yung mga hosts? Yung mga angel, seraphim, sa mga cherubim. With all their hosts, the earth, and all things that therein, in the seas, and all that there is, therein. And thou preservest them all, and the house of heaven worship it thee. So, kung siya simulang tawagin Diyos, kung siya ay sambahin, kasi yun ang kanyang karakter, yun ang kanyang nais na sambahin siya, mga kapatid. At sa gabing ito ay tayo guys, sumasamba sa ating Panginoon. At yun ang gusto ng Panginoon, na siya ay sinasamba. Hallelujah. So, siya lang mag-isa, sabi niya na thou, even thou art Lord alone, thou hast made heaven. So bro, patuloy ako sa Tagalog po, mga kapatid. Nehemiah 9 verse 6 bro. Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Ikaw ang lumikha ng langit ng mga langit, pati ang lahat na natatanaw doon, ang lupa at ang lahat ng bagay na nangaroon. Hallelujah. Ang mga dagat at lahat ng nangaroon at iyong pinamalagi lahat
at ang bukbo ng langit ay sumagpa sa iyo. Amen. Hallelujah. So, una niyang nilikha ang langit. The was made heaven. So, tignan natin yung mamaya sa Genesis 1 kung ano ba talaga yung nilikha niya. Tama ba sa Nehemiah? The heaven of heavens with all their hosts. The earth and all the things that therein, the seas and all that therein, and the was preserved of them all. And the hosts of heaven worship thee. Amen. Hallelujah. So, ito po yung nilikha ng Diyos. Yung kalangitan, kung saan ay, sabi niya, heaven is my throne, and the earth is my footstool. Sabi niya gano'n. So, siya lang lumikha mag-isa. So, kaya, yung naroon sa Genesis 1 na plural form, which is yung Elohim, hindi yun isang bagay na naroon yung tatlo. Yung Ama, Anak, Espiritu Santo, na sila yung mga espiritu na pinawalaan natin mga kaibigan. So, siya lang yung nag-iisang Diyos na espiritu, sabi ng John 4:24, mga kapatid. At kailangan natin makita kung sino ba talaga itong ating Diyos na ating sinasamba. Hallelujah. Amen. So, sa awit po, 136 verse 1, ngayon po mga kapatid, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumagawa ng mag-isa ng mga dakilang kapapalaghan sapat ang kanyang gandang loob ay magpakailanman. Sa kanya nagagawa ng langit sa magitan ng unawa sapat ang kanyang gandang loob ay magpakailanman. Sabi niya rito, sa kanya na gumagawang mag-isa ng mga dakilang kapapalaghan. So, maraming talata. Si Nehemiah, si David, na meron lang silang isang Diyos na sinasamba. Hindi dalawa, hindi tatlo, kundi isa lang, mga kapatid. Hallelujah. Sabi doon sa 136 verse 6, sa kanya na naglatag ng lupa sa ibabaw ng tubig, sapagkat ang kanyang loob ay magpakailanman. Sa kanya naggawa ng mga dakilang tanglaw, sapagkat ang kanyang loob ay magpakailanman. Ang araw upang magpuno sa araw, sapagkat ang kanyang loob ay magpakailanman. Ang buwan at ang mga bituin upang magpuno sa gabi, sapagkat ang kanyang loob ay magpakailanman. So, yung kagandahang loob ng Panginoon ay naranasan ba natin, mga kapatid? Amen. Amen. Alam ko, naranasan natin yan. Yung biyaya ng Diyos. Hallelujah. Naranasan natin yung mga kapatid. Kagandahang loob ng Diyos ay gano'n na lang. So, nilikha niya ang lahat ng mga bagay. Hallelujah. Para sa atin. Hallelujah. So, sabi ng Isaiah 43 verse 10, ay aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking likod na aking pinili upang inyong maalaman at magsapatay sa akin at inyong matalastas na ako nga walang Diyos na inanyuhan na una sa akin. Sabi niya ganun. O magkakaroon man pagkatapos ko. Tingnan niyo po yung kanyang pagkasabi, walang Diyos na nauna sa akin o magkakamayroon man pagkatapos ko. Hallelujah. Ako sumatin pa kay ako, ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas, kundi siya lang. Siya lang yung Diyos. Hallelujah. Na magiging tagapagligtas. Na tagapagligtas. Hallelujah. Ako'y nagpahayag, at ako'y nagligtas, at ako'y nagpakilala, at walang ibang Diyos sa gitna niya. Kaya kayo, mga aking saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos.
tayo ay mga saksi ng ating Diyos na buhay, mga kapatid. So, alam natin, hallelujah, kung sino yung ating sinasamba na Diyos, na nag-iisang Diyos. Hallelujah. So, sa Isaiah 43 verse 14 po, ay po rito, ganito sabi ng Panginoon na inyong manunubos na banal ng Israel. Dahil sa inyo ay nagsubo ako sa Babylonia at aking bababa silang lahat na parang mga palaboy sa mga tuwid bagay ang mga Kaldeo sa mga sasakyang dagat ng kanyang pagalakan. Ako ang Panginoon na inyong banal ang may lalang ng Israel na inyong hari. So, sabi po ng 15, ako ang Panginoon na inyong banal ang may lalang ng Israel na inyong hari. So, ang Israel ay mayroong isang kinikilalang Diyos lang, mga kapatid. So, bakit maraming palinuwan ng Diyos? Kasi alam natin, ang mga hintil ay kung saan-saan sumasamba. Kung saan sila sumasamba. Yung mga anito, sumasamba sa puno, sumasamba sa araw, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga ito. Kaya, gano'n na lang ang gusto mong sabihin ng Panginoon, isa lang yung Diyos na dapat sambahin. Siya yung may likha ng langit at lupa. Hallelujah. At ganito sabi ng Panginoon na inyong manunubos na at niya lagay nyo sa inyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na naglalad na mag-isa ng langit at na naglatag ng lupa. So, makita natin ay si Isaias, meron lang siyang isang kinilalang Diyos. Sila ay mga great prophet ng ating Panginoon. At paano sila? At pagdating din tayo mga kapatid sa ating panahon. Meron tayong pinikilalang nag-iisang Diyos. Hallelujah. At makita natin bakit siya bumaba. Upang ipakilala niya ang kanyang sarili. Kasi yung Diyos, hallelujah, na nag-iisa, na bumaba upang tubusin tayo mga kapatid. Hallelujah. Makita natin yan mga kapatid. Hallelujah. So, po dito, sa Luke 3:37, so kanina, nakita po natin yung being God, nilikha niya yung mga anghel. Nilikha niya mga anghel, hindi siya sinamba. At doon siya naging Diyos. At nasa kanya lahat yung kanyang character mga kapatid, nasa kanya na lahat yun, yung kanyang attributes. So, kailangan nyo palabasin yung kanyang mga kaisipan. Hallelujah. So, dito po sa, being a father naman, yung kanyang ginawa. Sabi po sa Luke 3:37, so, nilikha niya si Adam. Alam natin yung mga sa Genesis 1:26 and 27. Sabi po sa 3:37, which was the son of God, son of Matusalah, which was the son of Enoch, which was the son of Jared, which was the son of Mahalalel, which was the son of Cainan, which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam. So sa Adam, sabi po rito, which was the son of Adam, si Seth ay anak na Adam. Si Adam ay, sabi po rito, which is the son of God. Hallelujah. So, nalabas niya muli yung kanyang isa pang karakter, yung pagiging father, nung likhain niya si Adam. At bilang tayo mga kapatid, alam natin, siya yung ating ama. Hallelujah, na ating paglilingkuran, yung ating Diyos na buhay mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Amen. So sabi sa 1:26, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the power of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image, in the image of God. God created him, male and female created he them. Hallelujah.
Ano niyo po siya, and God said, let us make man in our image, our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, the earth, and every creeping things that creepeth upon the earth. Ito sa 126, kung titignan niyo po, sabi nga, let us make man in our image. So parang, plural talaga. Pero, ibaba niyo lang siya. So God created man in His own image. So makita natin yung nag-iisang Diyos na lumikha in His own image. And in the image of God created Him. Wala nang pagkatalo. Sinagot lang nung 27 eh. Yung kanilang mga katanungan na there is 3, mga gano'n, 2. Yung 27 na sumagot mismo. Hallelujah. Makita in His own image. So kung mayroon tatlo na Father, Son, the Holy Spirit that time, so anong image? Sa Father ba siya? Sa Son ba siya? Sa Holy Ghost ba siya? Kapatid, kaya nagkakamayroon ng maraming Argumento. dahil dito. Salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng kaunawaan ng ating Panginoon na makita natin kung ano ba talaga, kung sino ba talaga siya na lumikha sa atin, na nilikha niya, hallelujah, na nag-exist sa beginning para pasimulan niya ang paglikha ng lahat ng bagay. So nilikha niya kung ang kalangitan, sabi ko, ng heaven of heaven, sabi po doon, itong halabahap kung saan, and then nilikha niya yung lahat ng naroon sa ibabaw ng lupa. Para kanino? Para kanino niya nilikha yung mga yan? Saka na-confuse dyan sa us, brad. And us, our. So, Na-confuse. ito sila na confused. Let us make man in our image. Kung sila nag-focus masyado sa salitang yun, pati hindi nila pinukusan yung 27. Ano po, kung pag-aralan po natin ang pinakita po natin kanina, mayroon lang talagang isang Diyos na manlilikha, wala nang iba. Na nagpasimula noon sa pasimula. Hallelujah. Na siyang walang pasimula, eternal siya. Kailangan nyo pumasok sa oras, panahon para malikha niya ang lahat, para pakita niyo kanyang attributes. Hallelujah. So, nakita po ba natin mga kapatid? Ay po dito, sa 9, let me, before we go any further, go back Genesis 1:26. When God made man, before He made man, He called Himself Elohim. The word means in the Hebrew, the self-existence one. All by Himself. Nothing existed before Him. He was all the existence there ever was. Self-existed one, Elohim. It means all-sufficient, all-powerful, almighty, self-existence one. But in Genesis 2, when He made man, He said, I am Yahoo. Yahweh, Jehovah. What did it mean? It means, I am all the existence one who has created something of myself, to be a son of mine, a temporary, or an amateur, little one of mine. So kaya tinawag ang Diyos, ang tao, na amateur God. Makita po ba natin siya, mga kapatid? Why? Sabi dito, He gave man, Jehovah means, He gave man to be an amateur God because He is a Father God. So, yung Diyos sa yung Father God. And then He made a man an amateur
God. Kasi siya po yung salita, nasa kanya yung salita. Hindi siya by the word of God. Katulad, kawangi siya ng Diyos. So, he isn't self-existence anymore. Hindi na siya nag-iisa, mga kapatid. He exists with his family. So, nag-exist na siya kasama ng kanyang pamilya. Nagkamera siya ng mga anak. As si Adam, as amateur God, maliit na Diyos. Purito, now, he is Jehovah. Jehovah meaning the one who exists with his family. Now, God made man to be free, to be the predominate over all the earth. He had dominion, and the earth was man's dominion. So, kita po natin yung kung paano nilikha si Adam, binigyan siya ng dominion and power ng Diyos. Sabi daw sa lahat ng mga bagay ay sasabdyo sa iyo. So, mga hayop, pinamalaan niya. Binigyan ng Panginoon si Adam na pamahalaan ang mundo. Ito, is that the scripture? Then if that's his domain, he was God over the earth. He could speak and it would be so. He could speak this and it would be so. Oh, there is God Jehovah, the one who once existed in self-existence, but now exists with his family and with his little ones with him. Yung kanya nasa kaisipan, mga kapatid, noong sa eternal, so kailangan niyang magpasimula sa beginning para yung kanyang nasa kaisipan ng isang pamilya ay makita niya. At isa tayo doon. Tayo mga anak ng Diyos. Hallelujah. At tayo anak ng Diyos, tayo ay mayroong dominion. Kaya lang, na nangyari is nadaya ni Satan ang babae. Bumagsak ang tao, yung dominion na wala sa kanya. At yun ang ibinabalik muli ng Panginoon sa ating panahon. Yung dominion and power. Kung sino tayo sa ating panahon bilang mga anak ng Diyos. Kung sila mga kapatid, sila Adam, from, hallelujah, isang tungo sa kabanalan, bumagsak sila at naging makasalanan. Tayo, from sinners to saints. Kailangan alisin tayo rito sa magitan ng panganakan ng muli sa magitan ng kanyang salita. Amen po ba? Mga kapatid, tayo ay pamilya na ng Diyos. Nalala ko yung halipungan na yung bunso ay kinuha niya lahat ng kanyang mana. At umalis at lahat ay ginastos niya lahat yung mga nakuha niyang kayamanan sa kanyang ama. But yung pagiging isang anak niya ng kanyang ama, hindi na wala kailanman. Sabi niya, gusto niyang bumalik sa kanyang ama na isang na lang, maninirbihan na lang, katulong. Pero anak pa rin siya eh. Pero tayo sa Panginoon mga kapatid, tayo anak ng Diyos tayo kahit magkamali ka na rin ng Panginoon. Hallelujah. Na kailangan lang natin na tawag dito lumuhod, humingi ng tawad sa ating Ama, sa ating Diyos. Nalim nga sa atin. Amen. Tingin po ba? Hallelujah. So, what did he do? By foreknowledge, foresaw us. So, nakita niya na tayo, knowing that he was a Savior. So, yan po
natin yan, siya lang yung manunubos. Self-existence. There was no angel, no nothing. Just God. Ela Elohim, the self-existence one. Nothing but Him alone. Yung mga binasa natin kanina. Hallelujah. Isaias, sa awit, kay David. Hallelujah. Kay Haring David. Nakita natin. Nag-iisa lang yung Diyos. Nothing but Him alone. But in Him was a Savior. So, yung kanyang attributes na bilang Savior, nasa kanya na rin. Hallelujah. So, paano mangyayari yun? So, kailangan ang tao ay malaglag sa kasalanan. Malaglag siya. Para yung kanyang attributes as a Savior ay may pahayag niya sa mga tao. Amen po ba? Hallelujah. But in Him was a Savior. Well, that's what He's going to save. There's nothing lost. Knowing that, then He knows that His great attributes in Him would project something out yonder that He could save. Yung kanyang attributes, kailangan niyang i-project. Hallelujah. Kailangan niya ipakita. Kaya ng pag-ibig. So, pinakita niya yung pag-ibig niya. Kailangan niya i-project yung kanyang attributes as a Savior, mga kapatid. Kaya sabi ng John 3:16, alam na alam po natin yung mga kapatid. Yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ay ganoon na lamang. Binigay niya kanyang bukong na anak, mas bang mananampalataya ay magpapahama, kundi kung mayroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa Panginoon dahil yung kanyang pag-ibig ay project niya. Yung kanyang nasa kaisipan, dati, na siya lang mag-isa, project niya yun, mga kapatid. Hallelujah. Bumaba siya. Sabi nga nung sa John, bumaba siya sa kanyang sarili, kaya lang, hindi siya nakilala ng kanyang nilikha. Amen. Salamat sa Panginoon dahil nakilala natin siya sa panahon na ito, sa uling panahon. Hallelujah. Sabi niya gano'n, knowing that, you know that something, that this great attribute in Him would project something out yonder that He could save. Then, when He did that, by foreknowledge, He looked down and He saw everyone that would accept it. And then by doing so, He said, to save that, the only way I can do it will be come down myself and be made flesh and takes the sin of man upon Him and die for Him that I might be the one that worship because He is God, the object of worship. So, hallelujah. Salamat sa Panginoon dahil siya ay bumaba. Makita po natin yan sa mga ano po natin. Kung paano siya bumaba. Yung Diyos, hallelujah, sa nasa eternal, nag-contestant siya bilang Word. And then yung Word, hallelujah, ay bumaba sa lupa. Nagkatawang tao. Makita po natin yung mga kapatid. Kung paano yung kanyang attributes ay project niya lahat bilang yung Diyos, Father, Son, Holy Spirit, project niya lahat yung mga kapatid. Makita po natin yan. At then He came down and take upon Himself, and while He did that that He might save you. What to save? Do you see what I mean? By foreknowledge, the infinite God who knows all things, saw the lamp, He displayed the lamp before the foundation of the world. And He put your name on the Lamb's book of life. So kung makita natin doon sa Revelation 13 verse 8 po, yung pangalan ng mga tao na naroon sa aklat ng pagdaroon ng buhay, naroon na sila before the foundation of the world. Walang. Hallelujah. At narito tayo at nanampalataya. May isa tayo doon. Amen. Naniwala ba tayo ng mga kapatid? Yes. Hallelujah. So, sabi ng Jeremiah 10 verse 10, but the Lord is the true God. He is the living God, the everlasting King. So, yun pa rin yung kanyang isang
attributes, yung everlasting king, hari, and his wrath, the earth shall tremble, and the nations shall not be able to abide his indignation. Thus shall he say unto them, the gods that have not made the heavens and the earth, even they shall perish from the earth and from under this heavens. So ito, yung Diyos na hindi gumawa ng langit at lupa ay mapupugnaw. Hallelujah. He had made the earth by His power. He had established by the word by His wisdom. And had stretched the heaven by His discretion. When He uttered His voice, there is a multitude of waters in the heavens, and He caused the vapors to ascend of the earth, from the ends of the earth. He maketh lightnings with rain, and bringeth forth the wind out of His treasures. Hallelujah. Salamat sa Panginoon na hindi lang siya Diyos natin, hindi lang siya Panginoon natin, siya rin ay hari natin, mga kapatid, hari ng buhay natin. Hallelujah. So, before me, there was no God formed, neither shall there be after me, and even I'm the Lord, and beside me, there is no Savior. So, ano gagawin ng Panginoon, ng Diyos na nag-iisa? Para iligtas niya ang tao, para i-project niya yung kanyang attributes na Savior. Hallelujah. Yan po yung ating kita. So, dito po sa binasa po natin kanina, ano po? To being in the form of God, so that not traveling to be equal with God, but made Himself of no reputation, and took upon Him the form of a servant. It was made in the likeness of man. So, yun ang ginawa ng ating Diyos. He is God, being a form of God, but hindi niya ito, the travery, hindi niya inisip na kaparehan niya ang Diyos. But He made Himself from no reputation, ito upon in the form of man, of a servant, and was made in the likeness of man. Hallelujah. So, sa Greek word po yung form kung na ginamit po ulit is morphe. So, preposition properly inside within. The realm expressed in a condition of state which something operates from the inside within. So, ito. For the properly formed outward expression that embodies essential inner substance, that so that the form is complete harmony with the inner essence. So, sagot po nito, yung morphe, yung kanyang panlabas, magpapakita lang nito na kung ano yung nasa loob niya, mga kapatid. Hallelujah. At kagaya ng, so sabi nito, God in morphe, God reflects Himself through a vessel. The form by which a person or thing strikes the vision, external appearance, the light striking the lens. Therefore, we say that God Himself using a form to reflect Himself. So, kailangan niyang gumamit, hallelujah, ng mga bagay para i-project niya yung kanyang sarili. Hallelujah. Naintindihan po ba natin? Yun po yung morphe na tinutukoy po rito. The thing, the in morphe, the vessel is not God, but God reflecting Himself through that vessel. The thing, that in morphe. It's like a drama that the same man put on different masks. He can act
many character. The mask has two purposes. So, ito na po, gaya ng isang tao, hallelujah, na magsusuot ng maskara, isang tao lang, pero pwede siyang magsuot ng kung ano-anong maskara, mga kapatid. Yun yung ginawa ng Panginoon. Kasi ay bumaba hanggang sa siya ay naging servant. Hallelujah. To hide what God is doing. Yun po yung purpose ng maskara. To hide what God is doing. Hallelujah. To manifest or reveal himself through that mask, he did to one group and reveal to the other. Yun po yung ginawa ng Panginoon. To hide what God is doing. So, para itago niya kung ano yung kanyang ginagawa. To manifest or reflect himself through that mask. So, yung kanyang mga character, mga kapatid, yung kanyang attributes ay ipinapakita niya doon. Hallelujah. Sa magitan ng mask. Hallelujah. Kagaya ng hallelujah. Kagaya mo, Brad, isa kang engineer. O doon sa trabaho mo, ay engineer ka. Pagka nasa bahay ka, ikaw ay asawa ng iyong asawa, isa kang kapatid. Ba't nag-iisa ka lang? Kaya hindi mo siya pwedeng pagsabay-sabayan na gawin. Doon sa trabaho mo, hindi ka pwedeng tawaging ama. Hindi ko pwedeng tawaging asawa ng anak mo kasi anak mo siya. Hallelujah. So, ganoon ang ginawa ng Panginoon. So, yung morphe na sinasabi. Amen. Hallelujah. So, ito, who is this one? God that Moses known to give a law to him for Israel. Anong oras na po ba, kapatid? 9:30. So, 6 minutes more. sige, tuloy na po natin dito. Para po, na dito. Sabi po dito sa Exodus 3:15, God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am sent unto you. Moreover he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Isaac, the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. So yun po yung kanya nasabi sinabi, I am that I am. Bakit po I am that I am? Kasi nasa lahat siya ng panahon. Ako ang iyong kailangan sa lahat ng panahon. I am that I am. Omnipresent siya. Amen. Hallelujah. So pinakita niya kay Moses. Kasi I am the God of your father. So, I am the God of Isaac. I am the God of Jacob. Sa ibang panahon, siya yung Diyos ngayon na nagpakilala. Hallelujah sa kanila. At siya rin yung Diyos na nakilala ng Moses. I am that I am. Hindi siya nagbabago. Siya pa rin yung Diyos. Ano na yun? Sabi ng chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, noon, today, ngayon, and forever. Ito po yung Okay ka, pasok. Okay ka lang. ano to? He is God, I am that I am. Amen. Hallelujah. So, ito po, nakita ni Moses
sa kalagitnaan ng burning bush. So, nag-morphe po siya doon. Morphe, so ginamit niya yung burning bush para ipakita na mayroong Diyos. Hindi Diyos yung burning bush, kundi yung Diyos ay naroon sa burning bush na nakipag-uusap kay Moses. He changed his mask. Hallelujah. He changed his mask. Yung panahon po ngayon, mga kapatid. Ano din kay Abraham, siya naman ay nakita ni Abraham sa form ng isang tao. Ito yung anghel pa ang doon. Yung tatlong anghel. So, nakita natin na isa doon yung Diyos na nakipag-deal sa Abraham doon sa kanya. Pero na kung ikaw ay, Panginoon, kung ikaw ba ay makita ng 50 hanggang sa maging 10. Hallelujah. At alam natin, silot ang naligtas at kanyang mga anak niya, yung asawa niya, hallelujah, ay naging haligin na siya dahil lumingon siya sa likod. Sabi ng mga hela, huwag na huwag lilikod, huwag na huwag kayong lilingon. Hallelujah. Kaya hindi tayo pwedeng lumingon sa ating mga pinanggalingan. Hallelujah. Amen. Pinanggalingan na kasalanan ng mundong ito. Dahil binago na tayo ng ating Panginoon. Amen. Meron tayong kaisipan ng ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah. So, ito po yung and then you referred to him in a flame of fire from the midst of the bush. So he looked sa Exodus 3:22 po ito. And the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight where the bush does not burn. So when the Lord saw the turn aside to look, God called to him from the midst of the bush. And he said, Moses, Moses. And he said, here I am. Then he said, do not draw near this place. Take your sandals off your feet. For the place where you stand is the holy ground. Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. So, kung ito ay do not draw your place. Take your sandals off your feet. The place you stand is the holy ground. He said, I am. Here I am. So, ganun po dapat mga kapatid. Kung tayo tinatawag ng nag-iisang Diyos natin, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus Cristo. Here I am, Lord. Hallelujah. Kung tanggalin natin yung mga bagay, yung sandals natin, ang buhay natin, nagsimula kasi ng mga kapatid yung sandals natin ay nagsimula ito ng ating mga bagay, mga buhay, yung sanlibutan, yung ating karunungan. So, tanggalin natin ng mga bagay. Alalahanin. Alalahanin. Hallelujah. Tanggalin natin, ibigin natin sa Panginoon. Para makita natin, hallelujah, kung sino ba talaga yung Diyos na tumatawag sa atin. Naalala ko si Samuel, ilang beses siyang tinawag ng Panginoon. Kala niya, yung kasama niya, nalimutan ko lang yung pangalan po ng kasama niya, sabi niya, tinatawag mo ba ako? Hindi na tinatawag. So, balik mo siya doon sa tinawag ko siya ng Panginoon. Tinuntan niya ulit sa Eli. Nakala ko na si Eli. Isa siyang sacerdote, kapalawan na yun. So, punta na siya kay Eli. Tinatawag mo ba ako? Hindi kita tinatawag. So, nagtaka na si Eli. Bakit ba tumatawag sa kanya sa mutanang? Hindi naman siya tinatawag. And then, magbalik ko ulit doon sa luhigaan. Ano pag tinawag ka, sabihin mo ganito. Tinawag ulit siya ng Panginoon. Sa third time po yata yun, o nagkamali. And then the time, sumagot na si Samuel. Sabi niya, Panginoon, narito ako. So, gano'n, dapat, kung paano sinabi ni Samuel, sinabi ni Moses, hallelujah, na sumunod, kasi, from here I am,
nangangahulugan ito ng pag-subdue, pag-submit natin sa ating Panginoon. Kung ano ang gusto pagawa sa atin ng Panginoon. Kaya hallelujah. So, yun po mga kapatid. So nakita natin yung morphe, yung pagpapalit ng anyo ng Panginoon. Gumamit siya ng burning bush para ihayag niya yung kanyang sarili kay Moses na siya yung ako nga. Hallelujah. So isa pa, yung pillar of fire mga kapatid, yung pillar of clouds sa Exodus 13 verse 21. Ito ang Panginoon ay nanguha sa kanila sa araw, isang hadiging apoy, sa kanyang ulap upang matubay sila silaan sa gabi, isang hadiging apoy upang tanglaban sila kung sila ay makapaglakad sa araw at sa gabi. At ang Panginoon ay nanguha sa kanila sa araw, sa isang hadiging ulap upang matubay sila sa daan at sa gabi, sa hadiging ulap, hadiging apoy upang tanglaban sila upang sila ay makapaglakad sa araw at gabi. Tingnan niyo po mga kapatid ko, pagmamahal ng Diyos, ganoon na lang sa mga Israelita. Hallelujah. At naniwala ako na kung paano ang pagmamahal ng Diyos sa mga Israelita ay ganoon din ang pagmamahal ng Diyos sa atin dahil tinawag tayo ng Panginoon palabas sa mundong ito. Ay sabi ng Biblia, tayo ay mga malalakbay lamang sa mundong ito bilang mga anak niya. Hallelujah. So, nakita po natin kung paano ang Diyos ay gumagawa sa buhay, hallelujah, ng mga Israelitang ito. At ganoon din, nakita natin kung paano gumagawa ang Diyos sa buhay ng mga sa atin, sa panahon natin ngayon. Kasi sabi ng Biblia, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung ano siya noon, siya pa rin ngayon ang gumagawa, mga kapatid. So, ito yung kay Moses, yung nakita niya yung likod ng Panginoon, likod, hallelujah. At dito, at samantalang, ganito na lang po tayo mga kapatid, no? Sinabi na po kay Moses, akin hindi gagawin ang bagay na ito na siya, sapagkat ikaw ay nakasapunod biya sa aking paningin, at ikaw ay aking nakilala sa pangalan. Sinabi ng Moses, kahit mo sa akin, dinalangin ko sa iyo ang iyong kalulatian. Kaya sinabi, aking magkirin ang aking buong kabutihan sa harap ko, ang aking lakanyang pangalan ng Panginoon sa harap ko. At ako'y magkakalaon lumiya sa kanunumang aking ibig pakaluban. At ako'y magmamawain sa kanunumang aking ibig kawaan. At kanyang sinabi, hindi mo na makita ang aking mukha, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. Sinabi ng Panginoon narito, may isang dako sa tabi ko, at ikaw ay natayo sa ibang ng batong ito. Batong yan, mangyari na samantalang ang aking panunatian ay tumadaan, na aking ilagay ka sa blak na bato, tatakpan kita, aking kamay hanggang sa aking paraan. Aking ilasan ng aking kamay, at ang makit ang aking likod, nalapat ng aking mukha, ay hindi makikita. Nakita siya ni Moses sa anyong tao, at yung kanyang mukha, hindi nakita. So, another form, hallelujah, na ginamit ng Diyos. At ganoon ang ating Panginoon. Gumagawa siya ng mga bagay at walang makapipigil sa Kanya. So, doon sa pasimula, doon sa eternal, pasimula siya upang likhain niya ang lahat ng mga bagay. Pagpakita niya ang kanyang mga attributes. Hallelujah. Bilang manunubos, na Creator God, hallelujah, yung mga attributes niya. King, Priest, hallelujah. At Savior. Ito po yung ating mga kapatid. Ito, ang ganito, patuloy ko muna po siya mga kapatid. Ang ganito kay Moses. So, pakita lang natin na ano ang ginawa ng Panginoon. Bakit siya bumaba?
Ganun ba? Para kanino? Para kanino siya bumaba? Yung nag-iisang Diyos, hallelujah, sabi ng John 1:1, in the world was God, in the world was God, in the world was manifest and dwelt among us, sabi doon. At yan yung iwagan ng Diyos. Yeah. Without controversy, God manifested in the flesh. Walang pagkatalo ng Diyos na dakila ang hiwaga ng Diyos ay nahayag sa laman. So, makita po natin yan sa pagdating ng Lubi ng Panginoon na next Saturday po, pag-usapan po natin ulit yan mga kapatid. At nawa po, maging maliwanag po sa atin. At tutuloy ko muna po dito. No? So, kung may tanong po kayo na ano to, kasi po, ang oras po natin ay ano po. Salamat sa Panginoon.